Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 23, 2025, Martes ng ika-23 ng Disyembre. At tayo po ay nasa ikawalong araw ng ating pong pagsisimbang gabi. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Malakias, chapter 3, verses 1 to 4 and verses 23 to 24. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya. Tulad ng dati, ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama at mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At ngayon po, nasa ikawalong araw na tayo ng ating pong Misa Aguinaldo o Pagsisimbang Gabi. At sa araw na ito, ating maririnig ang pagpapangalan o pagtutuli sa anak ni Zacarias at Elizabeth, na si Juan Bautista, na siya rin namang pauna ng sinabi mula sa ating unang pagbasa kay Propeta Malakias, na mayroong isusugo bago dumating ang Panginoon, mayroong mauuna para isugo o ihanda ang daraanan ng Panginoon, ihanda ang mga tao sa kanyang pagdating. At yun na nga ay si Juan Bautista. Maganda po na mapaalalahanan din tayo na pwede natin mapag-isipan, mapagnilayan na tayo ay pinadala lamang para mauna, dahil meron naman po talaga mga susunod na henerasyon o maging sa kasalukuyan, merong mga paglabag, merong mga kaguluhan nangyayari, kung kaya ang pangako ng Diyos ay lagi niya tinutupad na meron siyang ipapadala para paalalahanan ng mga tao, para ipahayag ang pagsisisi sa mga kasalanan bago pa dumating ang Panginoon. Parang ngayon, sa panahon natin, bago sumapit ang Kapaskuhan, ang pagsilang ni Kristo, maraming kaguluhan ang nangyari at tayo ay hinihiling na patuloy na magpahayag ng katotohanan na sumasagisag kay Juan Bautista. Kailangan natin ng maraming Juan Bautista para magpaalala sa atin kung ano ang nararapat, ano ang mabuting gawin upang atin pong masundan ang mga tuntunin ng ating Panginoon. So nawa, tayo ay paghanda lamang. Kumbaga, isang bahagi yan na kailangan natin maintindihan. Ang kasalukuyan ay dapat nating ihanda para sa darating na susunod na henerasyon. Di ba, halimbawa po, yung issue natin dati na ang pagpuputol natin ng mga puno. Ngayon, so yung susunod na henerasyon, wala na silang malalambitan ng mga puno. Kasi sinira na natin, pinatay na natin. So ano man ang ginagawa natin ngayon, ito rin ay paghahanda para sa buhay na haharapin ng susunod na henerasyon. Yun nga lang, anong buhay nga ang kanilang madadatnan? Anong buhay ang kanilang mararanasan? Kaguluhan ba? Patuloy na pagbaha? O kahit papaano, makakatikim na ng ginhawa ang marami sa mga henerasyon. Kaya patuloy nawa natin hilingin ang tulong at gabay din ni Juan Bautista upang tayo po ay maging tagapagpahayag
ng katotohanan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.